Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, alhamdulillah Ustad. Meron po uli akong katanungan sa inyo Ustad. About naman dun sa nababiral ngayon na video o sa social media, yung may isang pastor, hindi ko alam kung ano yung inabibilangan niya na reliyon Ustad. Okay. Napapanood ko sa video Ustad na nag-discourage siya ng mga non-Muslim na wag raw pumasok sa pag-aralan ng Islam. Gaano po ba, Ustad, ano ba ang masasabi mo dun sa kung napanood niyo po yung video, Ustad? Okay. Napanood ko yung bahagya lang kasi busy tayo eh. Hindi ko na ano. Tsaka, wala na akong matutunan doon kapag pinanood ko yun. So, anong magiging reaction natin? Actually, maraming mga nag-PM sa akin kung ano yung aking reaction at komentaryo sa kanyang ginawa. Sa totoo lang, wala akong time masyado sa mga bagay-bagay na yan, pero since maraming nag-request, pagbigyan natin. Pero, hindi ko isa-isahin, i-rebut yung kanyang mga sinasabi. No? Kasi alam natin tayo, alam natin ang katotohanan eh. Diba? Kahit pa balik ta rin at kahit pa i-twist nila yung katotohanan, hindi kailanman ito sabihin natin magbabago. Dahil ang totoong katuruan ay nananatili at mangingibabaw. Kahit pa sabihin natin magtulong-tulong yung lahat ng mga tao, siraan ito. Diba? Hindi pa ba tayo nadala sa mga history, kung kakilakilabot na mga pananakot, no? Ng mga ibang mga tao para lang i-discourage yung mga ibang mga tao na pumasok sa Islam. Pero ano? Ang dami ng Muslim. Di ba? Ang dami ng patuloy pa rin ang yumayakap sa Islam. Subhanallah. So hindi ko na isa-isahin na para ipaliwanag ko ang kanyang mga sinasabi. Ang sasabihin ko lamang, dagdagan pa niya, no? Yung paninira. Kumbaga, mag-imbita pa siya ng mga sisira, okay? Wallahi, tiyak na hindi sila magtatagumpay. Ano bang sabi ng Allah sa banal na Quran? Yuriduna liyutfi'u nurallah. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Sabi na sila, gusto nila, sino mga sila dito? Yung mga nasa labas ng Islam, yung mga kalaban ng Islam. Kalaban ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Mga kufar, mga disbeliever, na ayaw maniwala, no? At patuloy na tumatanggi sa katuruan ng Islam. Mga kapatid, mga matigas sa mga ulo, no? Sumisira sa Islam at sa mga kamusliman. Yuriduna liyutfi'u. Nais nila patayin, no? Patayin ang ilaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Biafwahihim. Biro mo? Biafwahihim. Sa pamamagitan ng kanilang bibig. Diba yan ang ginagawa niya? Subhanallah. No? Sisirain niya, ang nur o liwanag na tinutukoy dito, ang Islam. Ang Islam, ang Quran, ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diba? Gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala, patnubay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang kabuuan ng liwanag ng Allah. Na nais, no, patayin, no, nais na itikom, nais na, kumbaga, no, sirain, puksain. Di ba? Nila. Sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. Ito yung mga black propaganda. Walang doon, black propaganda yan. Di ba? Subhanallah. So ginagawa nila, sinisiraan nila. Kasi kailanman, wala silang maimbita, kahit anong gawin nila. Walang maimbita sila na yayakap sa kanilang pananampalataya na katulad ng sa Islam. Subhanallah. Subhanallah. Makikita mo yung mga kamusliman, ordinaryong Muslim lang yan ha. Nakapag-aral lamang ng tauhid kahit papaano. Pero pag wasa nagdawa siya, alam niya yung tinatawag na alam niya, kilala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, pero marami na papamuslim. Subhanallah. Marami ang tinatawag na yumakap sa Islam. Diba? At hindi walang sino makapagpipigil sa bagay na yan. Pero itong mga kalaban ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng mga sinasabi mo niya, ang pastor na yan, naway gabayan at patnubayan siya ng Allah. Ang kapatid, ay walang duda, no? Sinisiraan nila ang Islam, o sino mang katulad nila sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, ng kanilang mga dila, sa kanilang mga labi, o anumang katulad nito mga kapatid. Diba? Subalit, anong sabi ng Allah? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos ng phrase na ito, okay? Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Subalit ang Allah ang magkukumpleto ng kanyang nur. Diba? Siya ang magkukumpleto ng kanyang liwanag. Walau karihal kafirun. Kahit pa kamumuhian pa ng mga walang pananampalataya.
Allahu Akbar. Kaya sa Muslim, tayo mga Muslim, hindi tayo dapat mag-worry. O sabi, okay, come on. Ang tawag ka pa ng sabihin natin ng mga kakampi mo, siraan mo pa yung Islam. Kahit magtulong-tulong kayo na siraan ang Islam, hindi kayo magtatagumpay. Diba? Allahu Akbar. Hindi kayo magtatagumpay. Tinan mo yung mga magbigay tayo ng halimbawa, historically speaking. Tinan mo yung World Trade Center. Anong ginagawa ng mga kalaban ng Islam? Diba? Sinasabi nila na ang Muslim ang nagpatumba ng World Trade Center. Diba? Siya yung nagwasak ng World Trade Center. Mga Muslim, yung sa likod nito. Sabi-sabi lang nila, pero hindi naman napatunayan. Pero dahil lamang gusto nilang sirain ang Islam. Gusto nilang tinatawag na patay ng liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit after that, maraming mga nag-Muslim. Alhamdulillah. Meron pa nga akong classmate sa university. Diba? Isang American. Diba? Ang kanyang kwento ay gusto niya maging kasi, alam mo na, stress na sa buhay ba? Diba? Akala yung pagiging masaya, yung pagiging war freak. So, gusto niya maging terorista ba? Diba? So, nung bumutok yung World Trade Center, sabi daw, interesting yan mga Muslim terorista. Papasok talaga ako doon. Doon pinag-aralan niya, sa pamagitan pinag-aralan yung tinatawag na Islam. Yung Islam. Subhanallah. O pumasok sa Islam, naging terorista ba siya? Hindi. Nagiging alim pa siya. Allahu Akbar. Nagpapalagan na siya ng Islam, nagtuturo na siya ng tinatawag ng mga tao sa tungkol sa Islam. Diba? Subhanallah. Kaya, anong gawin man ng tao? Yan, pipitsugi lang yung pastor Yung mga panyiran niya, yung mga discouragement sa mga tao na huwag kayong yumakap sa Islam na ganito. Wala lang katotohanan. Sinasabi namin, kayo mga Muslim, sa mga non-Muslim, yung mga sinasabi niya, walang katotohanan. Walang katotohanan. Makikita niyo po na maraming mga tao mula sa iba't ibang field at mula sa iba't ibang aspect o estado ng buhay sa lipunan, yumakap sa Islam na dadagsaan. Nagdadagsaan ng pagyakap sa Islam every single day. Allahu Akbar. Makikita mo sa datos, American, Australian, Europe, di ba? African, higit lalo sa Asian, Filipino, higit lalo pinakamarami na bilang ng yumakap sa Islam every single day. Di ba? Mula sa iba't ibang estado ng buhay. Kernel, engineer, lawyer, educator, di ba, vlogger, di ba? Ang iba pa, di ba? Terorista, pero may mga basketball players, di ba, mga rockers pa, ang iba mga scientist, sikat na mga celebrity. Yung kailan lang, yung sumalin ng Quran, singer yung Ustad. Di ba? Yung singer, matinding rock talaga siya, ibig sabihin kilala siyang singer. Ang iba pa mga grabe kumbaga mga satanist ba. Yung mga tattoo at iba pa pero nag-Muslim sila. Yung kailan lang Ustad, yung budo dati ng sex bomb dancer. Di ba yung dati yung si Luis. Dancer sa mga kilala iba pa. Walang pinipili ang Islam, welcome ang sino man na yumakap sa Islam. Subhanallah. Pero sa kabila ng paninira ng mga taong ito, ano pang gagawin nilang black propaganda na pigilan ang mga tao na yumakap sa Islam, sino ba sila ikumpara mo sa Allah subhanahu wa ta'ala? Samantalang siya ang magkukumpleto at maggaganap at magkukumpleto ng ilaw mismo niya. Diba? Ilaw mismo. Kaya nga, yahdillahu bihi may yasha. Allahu yahdi may yasha. Tunay na gagabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamagitan nito, ang sino mang naisin niyang gabayan. Ang sino mang naisin gayan. Pipigilan mo ba? Kung sino mang kapag ang tao na ito gusto ng Allah na gabayan sa Islam? Mapipigilan mo ba kaya? Subhanallah. Okay na, balikan natin yung history. Tingnan mo yung mga sahaba. Karamihan sa mga sahaba, mga kaaway ng Islam. Di ba? Halos patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan mo yung kwento ni Umar bin Khattab. Di ba? Dating matinding kalaban ng Islam. Pero naging khalifa pa. Si Khalid bin Walid. Si Khalid bin Walid, naging, biro mo ilang Muslim ang pinatay sa Battle of Uhud at di ba mga battlefield. Di ba si Khalid bin Walid? So anong nakahinatnan? Nag-Muslim siya. Defender pa ng Islam. Subhanallah, at dami. Kung maging sa mga tabiin, maging sa tinatawag ng mga sabi natin mga nauna sa atin. Yung kanang Taif, Ustad. Si mga angkan ng mga Taif. Napakarami mga kapatid natin kayang bilangin. Di ba? So Allah subhanahu wa ta'ala ang naggagabay, ang sino mang naisin niyang gabayan, at ang sino mang naisin gabay ng Allah ay wala makapagpipigil. Kahit magsama-sama sila, kahit magtawag sa pati mga engkanto. Para pigilan ng tao sa pagyakap sa Islam, pero kapag ang tao na ito gabay ng Allah, walang sino man ang makapipigil sa sino man o anumang nais ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alul lima yurid. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay gagawin niya ang anumang naisin niyang gawin at walang makapaghahadlang sa anumang nais niyang gawin mga kapatid sa pananampalatayang Islam.
Kaya pastor, nako, baka hindi natin alam, baka balang araw mag-Muslim siya eh. Allahumma amin, no? Amin, amin. Subhanallah. Kaya welcome po kayo sa Islam. Sa kabilang maninira kayo sa Islam, kung yan lamang naisip ninyo para mayroon kayong mahikayat, no, never. Wala kayong mahihikayat para ikaw ay paniwalaan at ni isang Muslim sa balat ng lupang maniniwala sa iyo. Dumami viewers niya, Ustad eh. Hanggang viewers ka lang. Okay? Pero marami siyang na-view. Yun lang yung tinatawag na advantage mo. Makukuha mong advantage. Siguro marami kang viewers, no? Makikita ka siguro dyan. Okay? So, pinag-usapan natin ng papasok sa pananampalataya mo. Siguro kahit ng mga kauri mo na hindi mga Muslim, walang papasok. Okay? Walang papasok. Okay? Pero para to be fair naman, ika nga, magpalaganap ka lang kung ano man turo mo. Huwag kang manira ng ibang pananampalataya. Sahih, Ustad. Diba? Kung talagang totoo kang mangangaral at kung totoo yung pananampalataya mo. Diba kasi totoong pananampalataya, hindi kailangan siraan yung ibang pananampalataya para lamang mangibabaw. Sa Islam, walang magsalita, walang tinatawag na walang manira, mananatilyang Islam ay mangingibabaw. Allahu. Diba? Mananatilyang Islam na kung saan maraming yayakap at maraming pipili nito dahil makikita mo, walang Muslim na matinong Muslim na alam ang Islam, natatalikod sa Islam. I challenge you, okay, na maghanap ng single, okay, na tao na magsasabi, alam niya ang kanyang pananampalataya, alam niya ang Quran, alam niya ang Sunnah, natataligdan niya ang tinatawag na Islam. Wala. Pero makikita mo na maraming mga knowledgeable person sa labas ng Islam, mga educator, mga di basa-basa yung mga degree, scientist at pinamula sa pinakamababa at pinakamataas na uri ng tao, sila ay nagsisipasukan sa Islam. Subhanallah. Diba? At yan ay sinabi ng sa banal na Quran. Ang sabi ng sa banal na Quran, makikita mo yung mga tao na kung saan ay pumapasok sa Islam na afwaja. Ibig sabihin na, okay, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kapag dumating ang tulong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito na makikita mo yung mga tao na nagsisidagsaan sila para yumakap sa Islam ng bulto-bultuhan, ng napakaraming bilang. Subhanallah. At inshallah, nila, sabihin natin sa mga madarating na panahon, kabilang ka doon sa gabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ikaw ay inanyayahan, malugod karaming inanyayahan na pag-aralan mo ang Islam ng mayroong malawak na pangunawa at pagtanggap, no, ng katotohanan. Dahil walang duda, ikutin mo ang lahat ng pananampalataya para lang hanapin ang katotohanan, wala kang babagsakan kundi ang Islam. Wala. Okay? At naway bumagsak ka sa Islam. Ibig sabihin bumagsak ka. Ibig sabihin ay pumasok ka, babagsakan mo, no, sa kabila ng lahat ay walang iba kundi sa Islam. Okay? So inshallah yan po yung magiging comment ko sa kanya, naway makarating sa kanya. No? Inshallah binila. Pero hindi kita hahamunin. Kasi kahit, at pag gumamon ka man sa akin, wala akong time para patulan ka. Kasi hindi ako patula. Okay, so maraming salamat. Hopefully ay nagkaroon tayo ng idea, inshallah. Jazakumullah khair, kapatid. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.